Okay, so kasama ko si Jepay and Syra. So ngayon, I'm gonna tell you something. So okay, na-receive nyo ba yung mga message ko sa inyo? So sabi ko doon, ngayong araw ay hindi na magiging katulad ng dati. At mas magiging mas mahirap, mas magiging mas malala, mas magiging mas mahal ang mga bilihin, mas tataas ang tuition fee, tataas ang pamasahe, tataas ang pagkain, tataas ang gasolina, tataas ang renta sa bahay, magtataasan ng lahat. At hindi na babalik katulad ng dati. Bakit? Dahil nga tumaas ng masyado ang presyo ng gasolina. So sobra ang tinaas ng presyo ng gasolina. So yung nangyari ngayon ay halos kaparehas lang ng nangyari nung pandemic nung March 2020. So nagkaroon ng market crash nung March 20. And ngayon, it's March again, magkakaroon ulit ng market crash. So ano yung market crash? Nung babagsak ang ekonomiya ng kung ano yan, kung bansa o ng mundo. So ngayon, ganun yung nangyayari dahil sa mataas na presyo ng gasolina. Bakit tumaas yung presyo ng gasolina, ng fuel, ng oil? Dahil sa gera. Saan? Dahil sa gera sa Israel tapos sa Amerika. Ang galing ni Ate Jepay. It's America, the USA. So alam ko nananahimik yung yung Iran ginera-gera ni Trump pinatay nila yung leader, pero hindi naman sumuko yung Iran. So ganun kasi usually ginagawa ng US, papatayin yung leader. Pagka napatay na yung leader, usually sumusuko na yung bansa, katulad ng ginawa nila sa Iraq tsaka sa Venezuela. Napatay nila yung leader, then sumuko na yung napasuko na nila yung bansa na yon. But then dito sa Iran, iba ang nangyari. Napatay nila yung leader, pero pumapalag pa rin yung Iran. Pumapalag, grabe. Yung mga rocket ship nila, yung rocket nila, yung mga missiles nila. Malakas ba sila? Iba yung ano nila malakas din sila ate for war. Kasi kung ikukumpara sa Pilipinas, malakas talaga sila, kaya nila tayo durugin kasi durug na durug talaga. Pero malayo naman sila, kaya hindi nila tayo magigera. Pero kung ikukumpara natin sa lakas ng panggera, wala tayong pinatpat sa kanila. So ayun, so malayo yung gera sa atin, pero apektado tayo dahil nga kasi karamihan ng mga langis ay doon nanggagaling sa kanila. Tayo, wala pa tayong langis dito na pinatukuhaan. So ini-import lang natin galing sa kanila. Kala ko rich in oil yung Pilipinas. Rich in oil, pero hindi pa na-explore, hindi pa nahuhukay, hindi pa na sisip-sip, hindi pa na ilalabas hindi pa nahuhukay galing sa ilalim ng lupa, galing sa dagat. Actually nasa dagat, kaso hindi na tuloy yung joint exploration ng Pilipinas tsaka ng China, kaya wala. Medyo maraming mga protesta. So dahil sa inaangkin pa ng China yung West Philippine Sea, so syempre hindi naman natin pwede ibigay yun dahil sa atin din yun talaga. So hindi pwede. Kaya medyo magulo pa. May political ano pa yon, na ano ba tawag doon, na usapin pa doon. So geographical and political issues pa doon. So ayun, kayong dalawa, napakabata nyo pa, pero kailangan nyo na rin kailangan malaman nyo kung paano dapat yung mga gagawin at mga dapat gawin. Maghanda na rin kayo kahit pa paano, pero syempre enjoy nyo pa rin yung pagiging kids ninyo. Pero pag habang lumalaki kayo, tandaan nyo lang yung mga nangyari ngayon na to. Tandaan nyo yung mga pangyayari nung pandemic, yung mga naabutan ninyo. Pandemic, si Syra, pandemic baby, naabutan mo rin yun. So hindi mo ganong na-enjoy yung pagiging baby mo. Actually, ayun nga, kasi madalas nasa bahay ka lang. Si Ate Jepay, madalas nasa bahay lang din sa Tagaytay, kahit pa paano nakakaluwas-luwas.
Pero nakapag-travel naman si Jepay ng marami. So ayun, so nung pandemic, bakit nagkaroon ng pandemic? Nung nagkaroon ng pandemic ay medyo inano na, parang introduction sa digital money. So digital money like yung cryptocurrency and yung digitalization ng mga transaction. So ibig sabihin, pwede nang umorder, pwede na magbayad nang hindi ginagamitan ng pera, pwede nang umorder nang hindi ginagamitan ng pera, pwedeng mag-avail ng service na hindi ginagamitan ng physical na pera. So usually ginagamit na lang yung money transfer, mga e-wallet, and yung mga yung mga cryptocurrency din, and yung credit card na dating na nandiyan. So mas lumakas yun, even sa mga toll fee, so automated na rin. So yun yung nung pandemic, yun yung nagpalakas doon. And ngayon namang may gera. So ano yung unang naapektuhan? Yung presyo ng langis. So sa tingin ko, for me, ito'y introduction for the what? Inflation? No? Ano occasion? Inflation. Inflation. Yeah, inflation din. Siyempre, hindi mawawala yung inflation. So, ano yung inflation? Ang inflation, yun yung tumataas yung mga bilihin, pero yung halaga ng pera mo ay hindi na konti na lang ang nabibili. Bumababa ang value. So, ibig sabihin konti na lang nabibili. So, sabihin natin kung dati yung 20 pesos mo, nakakabili ka pa ng sa ngayon, yung 20 pesos, makakabili ka pa ng mismo na soft drinks, na soda, sa mga susunod na buwan o taon siguro hindi na abot yung 20 pesos. So tataas na rin yung mga yan. And kung ano-ano pa, kung halimbawa nakabili ka ng mga candies, so imbis na marami ka nabibiling candies doon sa 20 pesos mo, mababawasan na yun. So kung dati nakakabili ka ng 20 pieces na candies, ngayon mababawasan na yun. Baka pwedeng mangyari mga 18 na lang o kaya 15, depende sa candy na bibilin mo. So that's the inflation. So mababawasan yung halaga ng pera. And another one is the introduction to what? To electric vehicle. Yun yung sinabi mo sa akin. Yes. Yung ano. So syempre, why electric vehicle? Wait. Kasi dahil tinataas nila yung mga prices dun sa gasolina. Tapos yung mga electric vehicles, charge lang eh. Hindi mas madaming taong bibili ng mga electric vehicles kasi less pera na sa kanila. Yes, so pag naka-electric vehicle ka kasi, hindi ka na bibili ng gasoline, ng fuel, ng oil for your transportation. All you need to do is to charge your sasakyan, your electric vehicle para makapag-travel. So yung iba hybrid, ang ibig sabihin ng hybrid, mix siya ng electric and ng fuel. Yung iba naman fuel lang talaga. So ang medyo masasaktan dito yung mga gumagamit ng fuel, but still don't worry, babagsak pa rin naman yung presyo ng fuel. As in babagsak pa yan kapag masyado nang maraming gumagamit ng electric vehicle. So yun nga, ang sinasabi nga nila, may mga nagsasabi na electric vehicle gumagamit pa rin ng fuel. Paano siya gumagamit ng fuel? How? Kapag yung electric vehicle mo, charge mo sa bahay and ginagamit mong electricity is yung galing din sa wire, sa poste. So pag ganun yung charging mo, gumagamit ka pa rin ng fuel galing doon sa mga power plants. So magiging fully electric vehicle lang yung yung sasakyan mo, or yung magiging matipid ka talaga kapag yung pinagkukunan niya ng energy is from solar. So paano yun? Paano mangyayari yun? Kung yung bahay mo ay magkaroon ka ng solar panel, solar power na electricity, galing electricity yung bahay mo. So let's say yung bubong puro solar panel, dun manggagaling yung
doon mo na kinukuha yung yung electricity. Yes, so libre na. Ibig sabihin nun, libre na rin yung charging ng sasakyan mo. Wala, as in totally zero ka na, wala ka nang binabayaran nun. O, di ba? So yun talaga yung pinaka-plano ko. Sabi ko magkakabit ako ng solar panel sa bahay natin para libre na yung kuryente natin. Tapos naka-aircon pa kayo. O, di ba? Buong bahay naka-aircon. Ang lamig. Ang lamig nun talaga. So The aircon not here. ay, dito ba sa kotse? Oh, yan ang partida. Okay, gamit pala namin. So nakikita nyo ba kami? So gamit namin yung sasakyan dito, yung Suzuki Ciaz So nilalamig si Syra. Pero pag gamit namin yung Mirage, hindi siya nilalamig. Iniinitan. Naiinitan siya, nakatutok siya doon sa aircon. Yung partida nasa likod pa siya nakaupo. So solid talaga yung aircon netong Suzuki Ciaz, no. Ang problema, hindi na si Suzuki Ciaz. Wala nang Ay, Suzuki Ciaz. discontinued na? Yes, 2019 ang last na Suzuki Ciaz. So okay, ngayon may dilubyo na parating. Pero don't worry, may opportunity naman na parating diyan. May malalaking opportunity na darating na kailangan lang nating malaman ngayong may ganitong dilubyo na market crash. So may mga nagsasabi nga ang market crash, ang maraming yumayaman sa market crash. So maraming kumikita kapag pataas ang market, pero mas maraming yumayaman kapag may market crash. So yun yung paghahandaan natin. Katulad nung pandemic Syra, nung pandemic, so may time talaga na Tatay, natataasan na yung buhok ko. natataasan na yung buhok mo sa lamig. Okay, hina ako na yung aircon. Okay na. Hina ako na. Bakit madaming nakakakita pag market crash? So mababa kasi yung presyo ng mga ng investment nun ate. So yung mga tumaas na ng mga price ng mga stocks, ng mga crypto, nagsibagsakan lahat 'yan. So ngayon ang mataas kasi ngayon yung mga metals. Kaya mahirap mag-invest sa metals kasi sobrang taas na nila. So baka may time, darating yung time na babagsak din yung mga 'yan. Pero kaya kailangan nyo lang talaga continuous investment lang din talaga. So kung ngayon kayo magi-start mag-invest, mag-build ng wealth, napakaganda niyan dahil kasi in the future pwede maging financially free kayo. Yun ang paghahandaan natin ngayong dalawa para sa inyo. So ayun, ulitin ko, may opportunity na darating ngayon sa ganitong senaryo, sa mga ganitong pangyayari. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Diba? What's asa? Hope. So nung pandemic may kumita tayo na malaki dyan, kahit papaano, kahit di nakalabas yung mga tao, nagtinda tayo ng pagkain, nagtinda tayo pagkain online. So mga pagkain na binenta natin, yung dinakdaan ni Jarol, naalala nyo yun? Pita Pizza, Ah, yes! alala nyo yun? Yes. Yung kay Mami Jen na Buffalo Wings, yung Maha Blanca, ang dami natin. Tapos kumita tayo sa sigarilyo tsaka sa alak, kumita tayo dyan. Yan yung isa sa pinakamalaking kinita natin dyan kasi nag-lockdown, bawal lang alak, bawal lahat, naubos yung stocks, walang production, pero tayo may nakukuhaan tayo, buti na lang. So transportation, yan isa sa pinakamalakas pa rin nun, kahit kasi walang nagbabiyahe, pero yung pricing ng transportation napakataas. So nakakasabay pa rin naman tayo doon, buti na lang kahit pa paano meron tayo nun. Yun nga lang, nakatak yung karamihan ng sasakyan natin doon. So nito, hindi ko pa alam kung ano mga opportunity ang lalabas ngayon, pero alamin natin once na malaman natin yun, kailangan i-grab na natin. And sa crypto, kung nung pandemic ay nakabawi tayo doon, kumita tayo sa crypto, then doon din tayo nalugi ng pinakamalaki, nawala din lahat dahil hindi tayo lumabas, sumabay tayo sa pag-angat at
hinatak din tayo pagbagsak. So sa ngayon, kung sakali kung makasabay tayo sa pag-angat, hindi na tayo sasabay sa pagbaba para makareko, para maging okay ng lahat. Okay? So, and isa pa pala, yung sports, hindi pa rin mawawala ang sports, magiging malakas pa rin ang sports dahil nasa kultura na natin yan ng kahit sino, na kahit anong lahi, nandiyan pa rin ang sports. So sa tingin ko yung Doride Sports ay nasa magandang kamay, nasa magandang industriya yan, hindi yan masisiro kahit pa paano. And even the gown rentals, yung kay mami, yung kay Yayabs, hindi rin mawawala yan, nandiyan pa rin yan. So may mga, syempre mga as a parents, kailangan gusto natin yung mga anak natin ay magiging aangat sa mga okasyon na pupuntahan nila, magiging maganda sila. Gusto natin ma-experience nila yung mga hindi natin na-experience nung bata pa tayo. So masaya tayo, nakikita natin sila na maganda sila sa mga okasyon na mga pinupuntahan nila, ina-attend na nila, at lalo na pag nanalo sila. That's the best feeling para sa atin. Yun. And online store, yan, isa pa ulit yan. Mahal ang transportation, paglalabas kayo napakamahal ang gagastusin ninyo. So mas magiging mura na lahat kung mag-order na lang kayo online. Mas mapapadali, mas mapapamura na kung online na lang orderin yung mga kailangan ninyo, diba? So less hassle, walang gastos sa pamasahe, walang gastos sa gasolina, walang gastos sa parking. Sa pinakamahirap, parking. Babayad ka pa ng parking. And syempre pag lumabas kayo, kakain ka pa ulit. At take note, ang mamahal ng pagkain sa labas. Kaya nga nag-grocery para makatipid, and then kakain ka din sa labas, napakamahal. Pero depende na lang, kakain kayo sa labas kapag syempre kasama yung pamilya, mamamasyal, kasama yung pasyal, yan, okay lang yun. Pero yung kakain sa mga medyo mahal talaga, as in masakit. So yun, medyo marami-rami tayo nasabi. I hope marami natutunan si Jepay, Ate Jepay, at si Syra. At merong isang magandang dilag na nagagala pa rin, oh. Ayan. So that's it. I'm bounce out. And sa pa pala, one more thing. Vlogging. Lasting. Vlogging still hatiin ko magiging isa pa rin sa pinaka the best na earning opportunity. Kaya kung may time kayo, pwede nyo pag-focusan, kung pwede kayo mag-focus sa pagbablog. So nung pandemic, maraming sumikat dahil sa pagbablog, di ba? Maraming nag-start na ng 2020. Ang mahirap lang nun, sana yung nag-start din pala ako ng pagbablog nung 2020. sayang, hindi tayo. Hindi, nag-start na pala ako actually 2019 pa lang nag-start na ako. Hindi, 2017 pa lang nag-start na ako. Tapos nung 2019, na-delete yung account ko. Sayang yun. Ang laki-laki yung account na yun. Tapos yung TikTok account ni Jepay, yung TikTok account mo, di ba? Ang dami na, 80,000 bago pa lang yung TikTok nun. Nasa 80,000 na kami. Tapos biglang dinelete ni TikTok yung account namin. Ang lungkot. Yung Yayabs. No, yung Yayabs, di ba? Yung unang Yayabs natin. Yes. Ayun, sayang. Sikat na sana si Jepay ngayon. No, Ate Jepay. Puro kay Jepay kasi yung mga mga vlogs nun. Tsaka kay Syra. Tsaka nung baby pa si Syra. Yung nagmumukbang si Syra sa TV. Kinain niya yung pagkain doon sa TV. Napag-aralan niya yun sa laro namin. Yeah. So ayan, vlogging is still the best. Mga the best pa rin yan. Maraming income opportunity. So laban lang. Wag lang mandadaya, wag lang magnanakaw. Wag mo lang lulukuhin yung mga nagbigay ng pag-asa sa inyo. Di ba, ate? So kami kasi marami na nanloko sa amin. Marami nang nagnakaw sa amin. Pero yung karamihan naman ng mga yun, kinarman naman sila. So may Diyos naman eh. Si God nang bahala sa kanila. Bahala sila. So that's it, guys. Thank you for Thank you for watching. Bye-bye. And God bless. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, may Panginoon sa taas na nakaalalay sa atin, ha? Pagtiwala lang kayo sa Kanya. Lagi niyo lang babanggitin ang pangalan Niya.
bibigyan nyo lahat. And I bounce out.